mga katiets, magandang araw na naman sa inyong lahat, no mga katiets, Luzon, Visayas at Mindanao, no. So nandito na naman po ang inyong bro Alexander at mag-share na naman ng kaunting bagay sa larangan ng pagtitiis mga katiets, no. So ngayong araw mga katiets, ang ating pag-uusapan ngayon ay itong isang centennial na puno ng mangga, no. Ito po ay 100 years old na po mga katiets, itong puno ng manggang ito, no mga katiets. At ito po ay ating pag-uusapan sa ngayon mga katiets dahil ito po ay nakitaan ng hindi pangkaraniwang bagay ng mga katiets, no. Ito po yung klase ng mangga o yung itsura ng plastarna niya. Bali yan, nakatayo na yan mga katiets, yan na po yung pinakasanga na lang na tumayo at yung katawan niya kasi ay matagal nang nakahiga yan dyan. Okay, so ang sitwasyon kasi nito mga katiets ay nakuhaan nito ng mga bote, no, sa katawan ng puno ng manggang itong mga katiets. Kaya nga pag-uusapan natin yan sa ngayon, tatalakayin natin kung paano ba nakapasok ang mga bote na yan, no, dyan sa katawan ng puno ng manggang yan, dahil hindi talaga pangkaraniwan ang bagay na yan, dahil wala naman talagang butas, no, na pwedeng daanan yung mga bote, no mga katiets. Kaya nga, so masusi natin itong pinag-aralan mga katiets at napag-alaman natin na positive talaga ang punong mangga na ito mga katiets. So dyan mismo mga katiets, no, sa puno mismo, no, sa katawan ng punong manggang yan, dyan po talaga nakuha ng katiets natin ang mga bote, no, nang hindi sinasadya. So napakalaking katanungan yun nung una, na paanong nakapasok yung bote doon mga katiets, no. Kasi po, kaya po nadiskubre ng ating katiets yung bote na yan. Kasi po yung isang dulo ng sanga nito mga katiets, yan, no, yung sa may portion na yun, doon sa may kabila, ay mayroon po dyan butas na maliit lamang. So tinakpan nila yun mga katiets dahil nga sa laging nagkakaroon daw ng ahas. So nung time na yun mga katiets, kasi nung lagi kasi nakakahuli ng ahas dyan yung ating katiets. So may pagkakataon kasi mga katiets na kumuha siya ng flashlight, no mga katiets, at sinubukan niyang ispatan yung maliit na butas, baka kasi may ahas pa raw sa loob. So yun ang malaking kinagulat niya mga katiets, dahil nga sa mayroon siyang nakita doon sa pinakadulo banda, no, na mga bagay na hindi niya alam kung ano yung mga yun, no. So hindi niya yung pinansin mga katiets, dahil nga sa akala niya kung ano lang, kasi wala naman sa isip niya yung mga bagay na tungkol sa pagtitreasure dati, dahil hindi pa siya aware sa mga ganyan, ay hinayaan niya lang mga katiets. So ngayon mga katiets, nung kami ay nagkakilala, no, at naikwento niya to sa akin, naipakita niya sa akin, ay doon tayo kaagad nagsagawa ng pag-iimbestiga dyan sa puno na yan mga katiets, no. At pinabuksan ko ulit doon sa katiets natin yung butas na maliit dyan na lagi niyang naiispatan para tingnan kung may ahas yung katawan ng puno. Kasi mga katiets, malaking katanungan kasi kung dyan man idaan yung mga bote na yan mga katiets, ay napakalayo ng katawan, no, doon sa sanga, para mapunta doon sa malapit na doon sa pinakapuno sa lupa yung mga bote, no. So nung mabuksan niya mga katiets yung butas dyan na maliit, ay inispatan niya itong muli, at nandun nga sa loob yung mga nakikita niyang bagay. Gumawa siya ng panungkit, no, na bakal na binaluktot niya yung dulo, at sinungkit hanggang sa makuha niya yung mga nandun sa loob. So nagulat kami mga katiets, dahil ito ang nakuha niya mga katiets. So yan, mga boting yan. So nag-research ako mga katiets, yung boting kulay itim mga katiets, yan ay hindi pangkaraniwan, no. Yan po ay lalagyan ng gamot, no, nung araw. So tiningnan natin mga katiets, yan po ay gamot na
ginamit noon ng mga Hapon nung panahon na nandito sila sa atin, no? At mapapansin nyo mga katiits, mayroon pa dyan yung parang wine glass, no? So tingnan nyo ang pagkakagawa, medyo kakaiba yung pagkakagawa ng pagkabasag ng wine glass. At yung bilog naman mga katiits, na parang puwit na lang ng baso ay ng bote, ay tingnan nyo naman ang pagkakahiwa niyan mga katiits. Pantay na pantay talaga. At talagang sinadya. So yan mga katiits ay hindi yan normal no mga katiits. Unang-una pa lang yung paglagay pa lang nila doon sa loob ng puno ay malaking katanungan na kung paano yun napasok doon, dahil napakalayo mga katiits nung sanga na may maliit na butas, no, papunta doon sa puno na mismong pinagkalalagyan yan. So kung titingnan kasi natin mga katiits ay napakalayo po talaga ng distansya nung nung butas na maliit saka doon sa mismong kinalalagyan ng mga bote sa may puno ng manggang ito mga katiits. So nung inimbestigahan namin yung puno mga katiits ay nagulat kami dahil may napansin kami ditong mga kakaiba sa kanyang mismong katawan, no mga katiits. Ayan. So, yan mayroon siyang mga bukol. At ito pa mga katiits, ayan yan po ay isang portion dun sa katawan niya na parang tinanggal ang laman ng kahoy at ibinalik ulit. Kasi mapapansin nyo dyan mga katiits, mayroon gap yung balat, no? At hugis square yung parang tinanggal na portion ng kahoy na kanilang ibinalik ulit. Ayan yan. So hindi po nagdikit mga katiits yung mga balat na kanilang inalis. So nung inimbestigahan namin yan mga katiits ay naisip ko na maaring binuksan yan at ibinalik lang mga katiits, kaya nagkaroon ng ganyan ang puno na yan mga katiits. Kaya nung maisip ko mga katiits na maaring hindi lang bote ang inilagay nila dyan, no, sa portion na yan dahil nga kakaiba, ay nagsagawa na tayo ng panibagong hakbang mga katiits. So dito mga katiits ay makikita na ninyo na inaayos na ni katiits ang kanyang AKS na locator no mga katiits. Kasi nga gusto kong ma-confirm or malaman kung mayroon item na inilagay sa loob po ng katawan ng mangga na yan. So mapapansin ninyo dyan mga katiits, no, na kinakabit ng katiits natin ang kanyang gamit, no mga katiits. So tingnan ninyo mga katiits ang mga susunod na mangyayari dyan, no, sa pangyayari niya mga katiits. Dahil hindi talaga ako napakali nun mga katiits, dahil nung makita ko yung portion na parang binuksan doon sa may puno, no, sa katawan ng mangga, ay nag-isip kaagad ako na sabi ko possible na mayroong laman ang loob nito. Kasi talagang kakaiba. Bakit nila gagawin na ibalik pa yung portion na yun na hindi naman dapat na gawin pa nilang ibalik yun, di ba mga katiits? Bakit pa nila tatakpan, no mga katiits, kung binuksan talaga nila? So nag-usap kami ni katiits na ditikin niya ng locator ang puno na yan. So ang maganda dito mga katiits ay talagang sure ball na mayroon talaga mga katiits. So dito mga katiits ay makikita nyo mamaya, no, ang pagdetect ni katiits natin, no, diyan sa na yan, sa puno na yan. At talagang sure ball mga katiits, mayroon talaga. So positive ito mga katiits na may laman. So hintayin nyo lang mga katiits dahil medyo matagal yung pagkabit ni katiits ng niya, no, ng gamit niya. So dito mga katiits, no, napaisip talaga ako, sabi ko na dapat matrabaho niya yan sa madaling panahon para malaman talaga natin mga katiits kung ano yung laman sa loob. Kasi ang nadetect niya dyan mga katiits ay gold talaga mga katiits, walang iba. So kung isipin man natin mga katiits, kung totoo man yung sabi-sabi nila na hindi legit ang ganyang gamit, ay matatawa tayo mga katiits. Kasi kung isipin man natin mga katiits,
paano ma-detect yan ng locator yung katawan ng puno ng mangga? Kung sabihin man natin na minerals yan, paano magkaroon ng minerals yung katawan ng mangga, mga katiits, no? Na unang-una, yung ginamit ng katiits natin na yan ay electronics yan, no? Na gadget. Hindi naman yan yung mga homemade na mga locator. So hindi yan yung mga manual. So yan ay isang electronics. So paano magkakaroon ng mineral, no? Diyan sa katawan ng puno ng mangga. So sure ball ito, mga katiits, no? Itong pinaditik ko sa kanya kasi nga nag-isip na talaga ako, mga katiits, hindi po pwedeng ganun-ganun na lang ang mangyari diyan sa puno ng mangga na yan. So tingnan ninyo, mga katiits, ha. At nang makita ninyo ang sitwasyon. So positive talaga, mga katiits, dahil talagang nag-detect at malakas pati yung detection ng ng AKS diyan, no? At wala siyang ibang na-detect, mga katiits, kundi walang iba kundi gold talaga. So iniisip ko mayroon talagang nandoon pa nakasalpak sa loob ng puno ng na yan, ng mangga yan, no? Bumabalik sa kanya yung papunta doon sa may kabila yung tingnan nyo, ayan, no? Kasi bumaba siya doon sa may puno. Nandiyan na pala siya sa taas, umakyat siya doon sa may nakahiga mismo, pumatong siya doon. So nag-detect talaga, mga katiits, yung locator diyan. At ang kasi, nag-isip ako, mga katiits, baka kasi ang may possible kasi na mangyari na baka sabi ko nandun sa ilalim ng puno or nasa lupa. So kaya pinapatong ko siya diyan, mga katiits. Tiningnan namin yung yung pagkakaiba ng galaw ng locator, no, kasi mayroong kaibahan yan. So diyan siya sa ibabaw ng ng puno, mga katiits. Makikita natin diyan na iikot yung locator, no. Pinababa ko kasi yan siya diyan nung pagkatapos ng pagka-detect niya, kasi sabi ko pagka umiba yung ikot ng locator at pareha sa isang posisyon, sabi ko siguradong nasa puno talaga ang target, nandun mismo sa katawan ng kahoy. So yun din, mga katiits, yung yung isa pa lang may i-share ko sa inyo. Ang locator kasi, mga katiits, ganito kasi yan. Dalawa kasi yan ang galaw niyan. Kapag halimbawa nasa taas yung halimbawa nandiyan kagayan si katiits, dinidetect niya yung puno So iikot yan, no, ayan, no. Iikot yung locator, ayan, no. Naka siya, yan, counterclockwise siya yung ikot niya, no, nandiyan sa ibabaw, counterclockwise. So kapag mag-detect kayo, mga katiits, pag ganyan na nakatayo kayo, halimbawa counterclockwise, no, at nakatayo kayo, pag bumaba kayo dun sa portion na dinidetect nyo, kasi kung nasa taas at bumaliktad yung ikot, ibig sabihin, mga katiits, nandoon talaga sa taas yung target, mga katiits. Ayan, oh, umikot siya, oh. Naka counterclockwise yung galaw ng locator ni katiits natin. Ayan, counterclockwise. So mag-iiba yan mamaya, mga katiits, pag bumaba siya dyan sa may puno ng mangga. Kasi nakahiga yan, mga katiits, nakahiga yung katawan. Iba yung portion na nakatayo dyan. Sanga niya lang yan, mga katiits. Kaya nga 100 years old na yan, yung puno na yan. Kasi yan si katiits natin ay 1974 ata siya pinanganak. Bata pa raw siya, hindi pa nga siya elementary. Nadadaanan daw nila yung puno na yan. Na ganyan na talaga ang sistema. No, sobrang tagal na. So ibig sabihin, talagang inabot niyan yung kasagsagan ng World War II nung araw, yung kapanahunan ng mga Hapon dito. Okay. So mamaya, mga katiits, no, tingnan ninyo yung pagbaba niya, mga katiits, kasi pinababa ko siya naka-counterclockwise yung ikot ng locator doon sa ibabaw. Pero pag bumaba siya doon sa puno, mga katiits, magka-clockwise yung galaw ng locator. Ayan, no. Kasi pinalapit ko siya doon sa may puno. Ayan, oh. Ayan, oh. Bumaliktad na yung ikot, mga katiits. Ayan na. Bumaliktad na yung ikot. Ibig sabihin, mga katiits, nandoon po sa puno ng kahoy yung item talaga. Ayan, oh, baliktad na, oh. Kanina counterclockwise, ngayon naman clockwise na siya, oh. Clockwise na yung galaw niya. Ayan, oh, napakalaki ng puno niyan, mga katiits, kaya kita nyo, kahit tumutulay siya dun sa ibabaw, kahit sabi nga kahit 2 or 3 tao yata ang yayakap dyan sa puno niya, yung nakahiga, ay hindi halos mayakap yan.
Tingnan nyo naman yung size ni katiits dyan sa may puno, oh. 'Di ba? Gaano kalaki ang puno na yan. Yung nakahiga. Ayan, oh. Pag nandun siya sa taas, naka-counterclockwise. Pag bumaba siya, nakaka-clockwise yung ikot ng locator. So, isa lang yan mga katiits ang ibig sabihin. Nandyan sa ibabaw, no? Nandyan sa puno. Wala dun sa lupa. Kasi ang naisip ko nun mga katiits, sabi ko baka kasi nandun sa lupa ang nadiditik at nakatapat lang. Pero hindi eh. Ganun ang sikreto no mga katiits, no. Yan din ang may share ko sa inyo ngayong araw na to sa ating pag-uusap tungkol sa locator. Tandaan nyo lagi, pag nag-iba yung ikot niyan, na bumaba kayo dun sa portion na dinidetect nyo, halimbawa nasa ibabaw din kayo ng bato at dinidetect nyo, bumaba kayo at bumaliktad ang ikot ng locator, ibig sabihin mga katiits nasa ibabaw. So ayan mga katiits, so pansinin nyo dito, mayroon siyang mga tinuturo na kakaiba dyan sa puno. Mayroon kasi mga marka mga katiits. Ayan o. Yung bukol na yan mga katiits. Tingnan nyo yung mga bukol dyan o. Kakaiba. Mayroon daw mga nakaukit mga katiits na hindi niya maintindihan. So mayroon pa nga dyan yung isang portion ng yung kanina na tinuturo ko sa inyo na may parang mga nilagyan ko ng arrow. Doon talaga yung portion kung saan niya nadidetect. Yung parang yan o dyan. Yung parang hindi nagdugtong yung mga balat ng kahoy mga katiits, yung portion na parang tinanggal nila, doon mismo yung nadidetect niya mga katiits, dyan o katabi ng bukol na yan, dyan na portion. Kaya nga nagtataka talaga kami mga katiits, talagang hindi ito pwedeng pumalya, sumablay itong bagay na to. Hindi naman pwedeng madetect yan ng locator yung mineral dyan sa katawan ng kahoy. Imposible naman, paano magkaroon ng mineral dyan sa katawan ng kahoy, di ba mga katiits? Tapos gold pa yung madetect niya, di ba? So ang problema na lang dito mga katiits, no, dahil sa okay na nga, ang problema na lang dito mga katiits talaga natin ay isang bagay ditong inaalala ko. Hindi kasi pag-aari ng katiits natin itong mismong puno ng mangga mga katiits sa kabilang bakod na ito, kaya hindi, kahit gustuhin man natin na ipalaghari yung puno ng mangga at pabuksan natin, hindi pwede mga katiits kasi malaking question yan siyempre dun sa may-ari ng mga katiits. Pero sabi ng katiits natin ay pwede raw pong trabahuin ito kasi nga mukhang papayag naman yung kababata niya, kasi kababata niya yung may-ari niyan, kapitbahay niya sa kabila lang. So, yun lang ang medyo nakakalungkot mga katiits, no. Pero kung sarili sana niya ito mga katiits, ay on the spot mga katiits, papabuksan ko talaga sa kanya yung mismong portion na nadidetect niya sa gold ng mga katiits. Napakaganda nito mga katiits. Alam nyo ang posisyon nitong manggang ito mga katiits, nasa gilid po ito ng kalsada na pinaka main road dyan sa area na yan. Yung kalsada na yan mga katiits ay talagang yan yung sinaunang kalsada, no, malapit dito sa may puno ng manggang ito. So, kung totoo man na talagang inabot ito ng panahon ng hapon, ay talagang makikita nila ito mga katiits kasi napakalaking puno nito kung nakatayo pa nung araw. At nabanggit pati ni katiits natin, sobrang tamis daw po ng bunga nito mga katiits, itong manggang ito. Napakatamis daw po ng bunga niyan at napakarami kung bumunga. Kahit sanga na lang yung nakatayo dyan sa gilid niya. Kasi yung tumayo dyan na portion mga katiits, sanga na lang po niya yan mga katiits. Hindi na po yan yung original na katawan. Pero kung titingnan nyo, napakalaki pa rin ano. Hindi yan dadaanin lang sa ilang taon bago lumaki ng ganung kalaki yung nakatayong portion na katawan niya. Mas lalo na yung puno mga katiits kasi 2 or 3 tao yung yayakap sa puno, di ba? So hanggang dito na lang no mga katiits, no. I hope na ma-enjoy nyo ang video natin ngayong gabi, no. So tandaan ninyo mga katiits yung mga bagay na sinishare ko sa inyo, no mga katiits. Dahil ito naman mga sinishare ko sa inyo mga katiits ay talagang totoong nangyayari naman, no. At hindi lang natin gawa-gawa ito mga katiits, no. At saka alam naman natin mga katiits na napakarami na talagang nakakuha sa katawan ng kahoy mga katiits. Mayroon pa nga sa ibang lugar na nagchenso sila, no, nagpowerso sila ng kahoy at talagang napowerso pa nila mismo yung mga gold bar sa katawan ng punong kahoy. So pwede kasi talagang ganun mga katiits at sabi rin ng mentor natin, ginagawa daw talaga ng mga Hapon yan nung araw mga katiits. So ito pala yung yung portion na may takip na tinakpan nila yan mga katiits, yan no. Tinakpan nila yan ng simento noon kasi nga dyan daw lagi may ahas mga katiits.
Kaya, pero malayo yan dun sa portion na kinalalagyan ng mga bote no mga katiits. Ilan di pa ang pagitan yan. Saka mahirap ilagay yung bote doon kung paano yan ipapasok dun sa kabila. Malayo yun mga katiits. Sinungkit niya lang talaga yan para makuha yung mga bote doon sa kabila. Maliit lang yan butas na yan mga katiits. So, malayo yung portion mga katiits nung pinagdaanan ng panungkit ni katiits. Saka may takip yan. Tinanggal lang nila yung mga takip na yun para makita niya ulit. Malayo mga katiits yung yung kinalalagyan ng mga bote, no mga katiits. Para isipin natin na doon idinaan. Saka may portion talaga na makikita tayo doon kanina, yung pinakita ko sa inyo na mayroon silang binuksan. Okay, so hanggang dito na lang mga katiits. Maraming salamat. I hope na na-enjoy nyo po ang ating video ngayong gabi at hanggang sa mga susunod pa na mga video natin mga katiits. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.